Yo, explain ko lang yung ibig sabihin ng atheist, atheism, agnostic, at pati na din yung secular at humanism. So sa tingin ko, kung atheist ka at kung mag-a-agree ka sa mga sasabihin ko dito, mapapakinabangan mo tong video na to. Kung tinatamad ka mag-explain, pwedeng isend mo na lang to. Or kung believer ka naman, sana may matutunan ka rin dito, kahit papano. So, atheist, sa Tagalog, ateismo. Ito ay mula sa Greek word na atheos. Theos ang ibig sabihin ay God, at a ay without. So, without God. Sa simpleng salita, ay taong hindi naniniwala sa existence ng isang God or mga gods. Yung Greek term ay ginamit sa iba't ibang paraan since 5th century pa. So, mga 1,500 years ago. Pero yung mismong term na atheism ay nag-umpisa lang around 400 years ago. Ito yung panahon na lumalawak ang ideas ng free thought at skepticism. Ito yung paniniwala sa mga bagay na base sa ebidensya at science at hindi lang dahil sa tradisyon or otoridad. Sa pagitan ng mga panahon na yan, mahirap ang dinanas ng mga karamihan ng atheist. Marami sa kanila tago or closet atheist. At yung ilang nagsalita, kagaya ni Lucilio Vanini, na isang Italian philosopher, nung napatunayan na guilty siya sa pagiging atheist at blasphemy or kalapastanganan, basically nagsalita siya against religion, nung nahuli siya, nung 1619, pinutol lang naman yung dila niya. Then sinakal siya hanggang mamatay tapos sinunog yung katawan niya. Yun lang naman yung parusa nila noon sa mga atheist sa maraming lugar sa Europe. Matagal na panahon nang lumipas na hindi maganda ang sitwasyon ng mga naging kritiko ng relihiyon at mga atheist. Not until around 18th century, sa panahon ng French Revolution, unti-unting nag-umpisang umangat yung mga ideas ng atheism. Dahil nga sa tulong ng patuloy na paglawak ng modernong pag-iisip, philosophical at yung mga scientific ideas nung mga panahon na yun. Sa ngayon, although mas mabuti ng kalagayan ng mga atheists at non-believers sa maraming parte ng mundo, meron pa ding mga negatibong tingin ang karamihan sa pagiging atheist. At hanggang ngayon, meron pa ding mga ilang bansa na kamatayan ang parusa sa mga atheist or sa mga tumatalikod sa religion. Okay? So, going back sa definition, kung Christian ka at hindi ka naniniwala kay Allah, Shiva, kay Yahweh, ganun din kaming mga atheist. Ang kaibahan lang, isama mo na din yung Christian God mo. So, hindi kami naniniwala sa lahat ng gods na sinasabi ng mga tao. Well, ang karamihan sa amin, ang dahilan ay dahil sa kakulangan ng ebidensya or mahina ang ebidensya. Hindi ko na-discuss dito sa video na to yung mga ebidensya. Pero again, pag sinabi ko na atheist ako, it's purely about sa paniniwala ko kung may God nga ba or wala. Doon lang yun sa aspeto na yun. Okay? Ngayon, bakit ko nililinaw yun? Kasi, dahil sa laki ng epekto ng religion sa lipunan, marami pang ibang bagay about religion bukod sa paniniwala sa existence ng God. Merong mga holidays, festivals, mga rituals at music na related sa religious beliefs. Kasi it's part of culture, especially dito sa Pilipinas. Ako kahit atheist ako, nag-i-enjoy pa din ako sa mga ibang religious rituals at traditions. Hindi sa lahat, pero looking forward ako kapag halimbawa Pasko. Natutuwa din ako sa binyag at kasal pag naimbitahan ako, mostly dahil sa get-together. Alam niyo yun, magkakaroon ng dahilan ng mga tao na magkita-kita, mga friends, family, at makakakilala mo. Para sa akin, masaya yung aspeto na yun. At na-appreciate ko yun. Pero yung mga tradisyon, kagaya ng penitensya, yung pagmahal na araw, or yung parada ng Nazareno na may mga nasasaktan at nagdudulot lang ng traffic, para sa akin, walang sense yun eh. Pero wala akong magagawa kung trip nila yun. Basta wag lang silang mananakit ng ibang tao, bahala sila kung gusto nilang saktan yung sarili nila. Isang aspeto din yon, yung religious music. At aaminin ko na maraming magagandang songs na religious ang tema at lyrics. Music is universal at na-appreciate ko ang kahit anong magandang music sa pandinig, kahit religious ang topic. Meron din ang religion ng mga positibong message, kagaya ng pagmamahalan, pagpapatawad at pagbibigayan na para sa akin okay yun. So maraming aspeto ang religion bukod sa tanong na kung naniniwala ka ba sa God. Merong mga atheists na ayaw or iniiwasan nilang sumali sa mga traditions or kahit anong related sa religion. Walang masama doon, iba-iba lang talaga tayo. Ang akin lang, naging parte na ng kultura natin yan at yun nga, magandang way din at rason para magsama-sama at mag-get together ang mga tao. So in the future, kung halimbawa makita nyo ako sa isang simbahan, let's say sa binyag, at nakikisama ako bilang isang normal na tao. Pero kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ako na may epekto yung holy water na yun para makapasok daw sa langit yung bata, hindi ako naniniwala doon sa part na yun. Walang Diyos sa puso, ngunit may pag-asa.